tatlong magagandang dilag. Binigyan na nila ng kulay ang matagal na nilang inaasam na bakasyon. At ilang sandali pa, ay narating na nila ang Casa Caterina, at bumungad sa kanila ang magandang tanawin. Ang tatlong magagandang dilag na iyon ay sina Minerva, Love at Tisay. Agad naman silang sinalubong ni Boy na caretaker ng resort. Tinulungan din sila ni Boy na dalhin ang kanilang mga gamit at hinatid na din sila ni Boy sa kanilang kwarto. Nag-iwan din ng number si Boy para kung meron silang kailangan ay pwede silang tumawag sa kanya. Labis naman na nagustuhan ng tatlo ang magandang lugar na kanilang pinagbakasyonan. Naisipan nilang magbakasyon para makapag-isip sila ng magandang isusulat na script sa gagawin nilang storya. Naisipan nilang gumawa ng pakikipagkasiyahan na storya, ngunit silang lahat ay walang mga karanasan doon. Nakaisip naman ng magandang ideya si Tisay at sinabi na Aire ang kailangan nila. Meaning inspiration, research at experience. Pagkatapos hinamon ang dalawa na kung sino man sa kanilang tatlo ang unang makaranas ng kasiyahan sa resort, ay makakatanggap ng 5,000. Napaisip naman si Minerva at Love, at dahil sa pangungulit ni Tisay, ay walang nagawa ang dalawa kundi ang pumayag. Habang naliligo sila sa pool ay napansin ni Tisay na panay ang tingin ni Boy sa kanya. At hindi na niya pinalagpas ang pagkakataon na manalo, kaya nang umalis si Boy ay agad niya itong sinundan. Naabutan naman niya itong nagwawalis. Agad naman niyang nilapitan si Boy at nagpa-cute agad siya. At nang hindi siya makatiis ay siya na ang nag-first move, ngunit tinangihan siya ni Boy at umalis ito. Samantalang si Minerva at Love ay nakapag-usap ng masinsinan. Tila meron pala silang tinatagong nakaraan, at nang hahalikan na ni Minerva si Love ay bigla namang dumating si Tisay na naiinis dahil hindi pinagbigyan ni Boy. Sa sumunod na araw ay si Minerva naman ang sumubok na mapapayag si Boy na makipagkasiyahan. Agad niyang nilapitan si Boy nang makita niya ito at agad inumpisahan ang balak niya. Tila hindi naman mapakali si Boy sa ginagawa ni Minerva sa kanya. At sa huli ay nabigo din si Minerva kay Boy. Samantalang si Tisay naman ay nagpa-deliver ng makakain. At nang mag-alis ng mask yung raider, ay tila nag-iba na ang gusto nitong kainin. Doon niyaya niyang sabayan siya ng raider na kumain. Sa una ay tumangi ang rider, ngunit sa huli, ay napapayag din siya ni Tisay at nauwi sila sa kasiyahan. Hindi naman nakalimutan ni Tisay na kumuha ng ebidensya. Kinagabihan ay ipinakita agad ni Tisay ang ebidensya at pinagyabang ito. Pagkatapos ay siningil na niya ang dalawa sa 5,000 na kanyang panalo. Naghamon naman si Minerva ng isa pa at sa pagkakataong iyon ay 3,000 na lang ang magiging premyo at sumang-ayon naman ang dalawa. Habang nagiinuman at nagkakasiyahan ang tatlo sa kanilang kwarto, ay napagpasyahan ni Minerva na umalis para bumili pa ng maiinom kahit tila lasing na ito. Sa kanyang paglalakad palabas ay nakasalubong niya ang delivery boy ng tubig at tinanong siya kung nakita ba niya si Boy. Matino namang sumagot si Minerva na inutusan nila ito. At napansin din niya na tila nagagandahan ang delivery boy sa kanya. Kaya hindi na niya pinalagpas ang pagkakataon at hinamon na niya ito na makipagkasiyahan. Sa una ay hindi pumalag ang delivery boy dahil baka dala lang daw ito ng kalasingan ni Minerva. Ngunit sa pangungulit ni Minerva ay hindi na nakapagpigil ang delivery boy at agad siyang binuhat at doon na sila nagkasiyahan. Kinabukasan, habang nag-uusap si Tisay at Love tungkol sa storya na kanilang gagawin ay biglang dumating si Minerva at pinagyabang ang markang iniwan ng delivery boy sa kanya at siya ang nagwagi ng 3,000. Ngunit tila merong pagsiselos na makikita sa pagmumukha ni Love. Habang nagiinuman sila sa tabi ng pool ay napag-usapan nila si Boy kung bakit tinangihan sila nito. Iniisip nila na baka lalaki din ang hanap ni Boy kaya hindi sila pinagbigyan. Ilang sandali pa ay nagpaalam si Love para magbanyo. Sinundan naman siya ni Minerva. Doon ay nagkausap muli ang dalawa at hindi na napigilan ni Love ang kanyang sarili at nakipagkasiyahan na siya kay Minerva. Pagkatapos ay napatambay si Love sa may bonfire. Dumating naman si Boy na merong dalang mga kahoy para paapuyin pa ang bonfire. At nang aalis na siya ay niyaya siya ni Love na samahan muna siya at hindi naman nakatanggi si Boy. Doon ay nakapag-usap ng masinsinan ang dalawa tungkol sa love life ni Boy.
Hindi naman nakatiis si Boy sa nararamdaman niya kay Love at hinalikan niya ito. At nang aalis siya ay pinigilan siya ni Love at doon na sila nagkasiyahang dalawa. Kinabukasan ay nasiyahan sila sa agahang nakahain at nakita nila ang sulat ni Boy na nagsasabi na na-in love na siya. Napansin agad ni Tisay na para kay Love yon. Ngunit sinabi ni Love na nag-usap lang sila. Hindi naman naniwala si Minerva sa sinabi ni Love. Napansin naman ni Tisay na tila palaging kumukontra si Minerva pagdating sa pakikipagrelasyon ni Love at napaisip kung meron bang namamagitan sa kanilang dalawa ni Love. Doon na umamin si Love na kaya sila niyaya ni Minerva na magbakasyon ay hindi lang dahil sa kanilang storya na sinusulat, kundi dahil din sa kanya. Nabigla naman si Tisay nang malaman ito at matagal na din siyang merong hinala tungkol sa kanilang dalawa dahil nahahalata niya sa kanilang mga tinginan. Sinabi naman ni Love na matagal na silang hiwalay at hanggang ngayon ay humihingi pa din ng closure si Minerva. Sinabi naman ni Minerva na gusto lang niyang maulit yung ginagawa nila dati. At natahimik sila nang tinanong ni Tisay kung naulit ba. Dagdag pa ni Love na hanggang doon na lang talaga iyon dahil hindi pa sila ready. Naisip naman ni Tisay na magdiwang sila bago sila umalis sa resort. Napaisip naman si Love at Minerva kung papayag ba sila sa gusto ni Tisay. Ngunit sa kakulitan ni Tisay ay napangiti na lang silang dalawa. Kinagabihan, doon na nga nagdiwang sila. Kasama nila makipag-inuman si Boy, yung taga-deliver ng pagkain, at yung taga-deliver ng tubig. Masaya din silang naliligo sa pool. At lubusan nilang na-enjoy ang buong gabing iyon. Kinabukasan, ay naghinayang si Minerva dahil hindi nila natapos ang kanilang storya. Sinabi naman ni Love at Tisay na okay lang yun dahil nag-enjoy naman sila sa pananatili nila doon sa resort at babawi sila sa susunod dahil marami na silang experience na naipon at magagamit nila yon sa paggawa ng magandang storya. Napasabi din si Love na malaya sila at hindi sila magpapakulong sa kung anuman ang tingin ng mga tao sa kanila. At doon natatapos ang palabas na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at subscribe ang channel na ito. Para ma-inspired pa kami gumawa ng marami pang video. Kita-kits sa susunod na video.